May nag-mention sa atin ano daw yung chords na to. Naglagay na ako ng extra na daliri. Yan, kasi impossible yun. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to, hindi ang may tinuturo ko. Ito yung sinasabi ko mga master na napakahalaga talaga pag alam natin yung mga notes sa fretboard. Kasi kaya nating basahin yung mga chords kahit anong ilagay mo dyan na mga chords. Ganito pa yan, kahit ano pang ilalagay mo dyan is mababasa yung mga chords dahil sa kanyang mga notes. At hindi ito yung broken chords mga master na tinatawag. I-reveal ko kung ano yung broken chords sa last part ng video na to. Kaya lagi kong sinasabi na aralin mo yung mga nota sa fretboard kasi makilala mo na paano ba ito naging C. Dahil syempre sa kanyang mga notes na nasa loob. Yung tinatawag nating mga formula. Yan, example nito, ito ay major chords na C. So meron siyang C, E, G na nasa loob nitong mismong chord na to. Kahit yung ibang shape na C, yung ganito, yan, bar chord na C natin, ito, yung C rin dito sa 8th fret, yan na naka E shape tayo, is parehong tatlo lang yung nasa loob ng mga nota. Kaya sila na-identify as C major. Pag magdagdag ka ng isang notes dyan, for example, dagdagan natin ng B. So ito na ngayon yung tinatawag na C major 7 kasi meron tayong B. Yun siya mga master. So i-analyze natin itong chords na to mga master. So ulitin ko yung chords na yon, yan. Hirap siya actually i-play. So dito A, meron siyang A note dito sa 5th fret ng ating low E string. Meron din siyang E na note dito sa A string 7th fret, yan. At merong B, yan dito sa 9th fret ng D string. At meron siyang B flat, ito. At merong A, yan dito yung ating A. So itatap ko na lang A natin dito sa B string 10th fret, yan. So pag i-chord siya ganito, yan. Yan o. Oh, yan. Yan. So pag i-strum ko siya, so gagamitin ko na lang yung aking thumb. Kaya ganyan yung tunog niya. Nasa A yung kanyang pinaka-unang note or yun yung pinaka-low frequency niya. So dito muna tayo mga master sa major. A major, ito yung A major. Ngayon ito ay A major scale yung nasa taas. A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp. Yan ay A major scale. So nakuha natin yung A major chord. Ito yung tatlong nota na to. Kinuha natin yung A, yung C sharp at E. Yan din yung tinatawag na 1, 3, 5. Yan kasi paglalagyan natin ito ng mga numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So ito yung 1, 3, 5. Tinawag tong major. Ito yung mga nota na nasa loob ng weird na chords na yon. So meron siyang A, B, E at itong B flat. Titignan natin dito sa formula, meron siyang ito, merong A. So yan yung 1, B, 2 at E. So focus muna tayo ngayon sa tatlong notes na to. Yan. So ito is pag titignan natin is meron tayong 1, 2, 5 which is yan yung ating suspended 2. Yung tatlong nota na ito mga master A, suspended 2. So ngayon, itong B flat na to, saan kaya to? So itong mga master, merong tinatawag na tertian movement. Itong scale ng A major scale, pwede natin tong bilangin ng pa-diretso. I-continuous natin, parang ganito. Meron tayong A, B, C sharp, D, E, F sharp, so on so forth. Yan, so pagbibilangin na natin sila is ganito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yan, 11, so on, so forth. So, titignan natin itong B flat na to. Yan, so, pagbabasahin natin dito by number, yan, dito sa scale natin, sa tertian movement. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, ito ay 9, number 9. So, dahil flat siya, pwede natin tong tawaging flat 9. Ganito. Flat, tapos 9. Yan.
flat 9. Itong mga notes na to, na weird na mga notes, is meron siyang ASUS 2, i-close parenthesis natin yung flat 9. Flat 9 mga masura, ito ay flat sign, B na maliit. Yan yung ating chords na nandoon sa weird na chords na to. Ang tawag sa mga chords na to is mga chords extension. Yan. So mababasa natin siya mga master dahil alam natin yung mga notes. Hindi nangangahulugan na pag weird na mga chords is broken chords. Kahit nga yung ipipret mo yung 12 fret. Ito, yan, mayroon din itong chords. So yung mga tinutono pala natin, yung standard E tuning na yan, pag i-chords natin is meron tayong E minor 11. E minor 11, yan. 12 fret at yung ating open. Yan, E minor 11. So ano yung broken chords? Ang broken chords is simply magko-chords lang tayo ng mga normal na mga chords, common chords. Ito C, G, D, yan. Ipi-play lang natin sila nang wala sa ayos. Chord kasi yung meaning is itong tatlong notes na to, i-ring ko sila lahat, yan, sabay. Play together. Yan, English pa tayo mga masera. So yan ay chords. Pag sinasabing broken chords, ibo-broke mo lang ito. Kumbaga, i-play ko yung C, then i-play ko yung B na string, then C, tapos ibang string na naman, itong D string. So, meron akong C, octave na C, C, E, then C, G na naman, ganon. Parang i-alternate or tinatawag din parang flacking, yan. Pero, actually, yan yung tinatawag na broken chords. Yan. Hindi ko sila piniplay ng sabay. Pwedeng dalawa lang nga itong C, G. Ganun lang. Pwedeng i-start ko siya sa G. Yan. Tapos kalaunan ko na kalabitin yung C. Yan. Ibobroke ko yung chords. Kaya nga titignan nyo yan sa mga keyboardista. Nakikita lagi yung broken chords. Walang special sa broken chords. Hindi siya weird na tipahan. Broken chords is simply hindi mo lang siya ipi-play ng tama. Parang i-broke mo lang kumbaga siya. Yun yung ibig sabihin ng broken chords mga master. Ito yung source natin. Oh. At ito rin yung tutorial ni Sir Alvin De Leon. Kilala nyo yan. So kaya maganda talaga pag alam mo yung mga notes sa fretboard para kahit makakita ka ng mga weird na mga tipahan dyan, kayang-kaya mong i-identify. Yan. Hanggang dito lang yung video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng idea nito. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo. Kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.